الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri, pasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, na siyang naggabay sa atin, na hindi tayo nagabayan kung hindi niya tayo ginabayan. At tayo nagpugay sa Propeta Muhammad, sumakay niya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. So ganun nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na batid natin ng ating relihiyong Islam, ito ay isang napakalaking biyaya sa atin. Biyaya na kung saan na maraming tao ang naghahangad ng gabay, ngunit hindi sa kanila pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ito isang napakalaking pagpapala sa atin, na tayo ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay naging mga Muslim na kung saan na tumatalima may tapos sa dakilang tagapaglikha. Ganun pa man mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na hindi lingid sa ating lahat na ito isang napakalaking biyaya, lalo na itong Hajj na kung saan pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na maraming tao ang naghahangad na tumugon sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magtungo dito sa banal na lugar na inaasam-asam ng lahat ng mananampalataya. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sabi ng Allah, at pahayag sa mga tao ang paglalakbay. Sila ay darating sa iyo na naglalakad, at sa bawat payat na kamelyo sila ay darating mula sa bawat liblib na mga lambak. Dahil mga kapatid sa pananampalataya, na ito ay isang biyaya sa ating ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay kabilang sa mga tumugon sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit natin na batid natin mga kapatid sa pananampalataya, na ang pagtugon sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito ay isang napakadakilang pagpapala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito ay kabilang sa haligi ng ating relihiyong Islam, na inulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang haligi ng ating relihiyong Islam ay 5 na kabilang dito ang paglalakbay sa tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang Hajj na kung saan alam natin na ito ay kabilang sa haligi ng ating relihiyong Islam, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haligi ng Islam ay 5, at kabilang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyan Islam kamsa, at syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Kung saan kabilang dito na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay sinabi ng Propeta, ang haligi ng ating relihiyong Islam ay 5. Kabilang dito ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at pagsaksi na si Muhammad ay kanyang huling sugo, at ang pagsasagawa ng pagdarasal o ikamus salah at pagbibigay ng kawagawa o itawag na ka, pag-ailulong sa banang Ramadan at paglalakbay sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun mga kapatid sa mananampalataya, na kung saan na ito ang Hajj na ating isasagawa, na alam natin na ito ay isang pagpapala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na insya Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay maisagawa natin ng gusto at tama. Na alam natin mga kapatid sa pananampalataya, na ang gantimpala sa gawain ito ay hindi matatawaran, na ang gantimpala dito na kung saan yung mga tao na sinisipag nila na maisagawa itong obligasyon na ito, na sinabi nga ng Allah sa banal na Quran,
fihi ayatun bayyinatun maqama Ibrahima wa man dakhala kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Sinabi ng Allah sa Quran, dito ang malinaw na mga palatandaan, isa rito ang pinatayuan ni Ibrahim, at ang sino mang pumasok nito ay naging ligtas, at kay Allah para sa mga tao ang pagsasagawa ng Hajj sa bahay para sa sino mang may kakayahan. Kung dito at ang sino mang tumakwil, tunay ang Allah ay mayaman sa mga pagkukulan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na ang obligasyon na ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya mga kapatid sa pananampalataya, nakasaysayan na ng Hajj na binanggit ng Allah sa banal na Quran, wa idjal fa'u Ibrahim qawa'idan min al-bayti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sinabi ng Allah sa Quran, at nang itinaas ni Abraham ang mga haligi ng bahay at ni Ismail, aming Panginoon, tanggapin po mula sa amin, katotohanan ikaw ay nakakarinig ang maalam. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang pagsusumamo natin na kung saan na matanggap ang ating gawain na ito na sa pamagitan ng itagawa natin ng wasto na kung saan sa pagsunod sa mga gawain, mga kapamaraanan na ipinagutos natin, pagkapamaraanan ng Propeta Muhammad Sallam na may tagawa natin ito ng wasto na kung saan nabatid natin na ang gantimpala na ito ay hindi matatawaran. Ang Hajj, ang gantimpala nito ay hindi matatawaran na kung saan binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay amal afdal qala al-iman billahi wa rasul qila thumma madha qala jihad fi sabilillah qila thumma madha qala al-hajj mabrur kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan tinanong ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kung anong mga gawain ang pinakamainam, kanyang sinabi paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mensahero, at merong nagsabi at ano pa, sabi pakikibaka sa landas ng Allah, at may nagsabi ano pa, sabi ang wastong Hajj, isinalaysay ni Bukhari. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wastong Hajj na ating minimithi, wastong Hajj na ating minimithi na kung saan ang pagpapala rito na gantimpalang hindi matatawaran ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na inaasam-asam natin lahat. Inaasam-asam ng lahat ng mananampalataya kung bakit tayo nagsisikap na may sagawa ang gawain ito, mga pagsamba na kung saan na inyatang sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin dapat kaligtaan kung sino man yung merong kaya. Ganun pa man nabatid natin na ang Hajj ay isa sa mga gawain na napakalaki ng gantimpala na kung saan ay hindi matatawaran, na kung may pagkalob makamtan natin ang gantimpala rito ay katulad tayo na walang kasalanan. Na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillah falam yarkus walam yabsu raja'a kayawmi waladathu ummuhu kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta, inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang nagsagawa ng Hajj na hindi gumawa ng kalaswaan at kasalanan, bumalik siya na parang araw na ipinanak siya ng kanyang ina, isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na kung titingnan natin na araw na ating pinagsikapan, na ating pinagtiisan, na may sagawa natin ang mga obligasyon, mga obligado, na mga kapamaraanan o mga ritual na ating sinusunod, na hindi tayo
makagawa ng mga ipinagbabawal na may sagawa natin ang Hajj na kung saan walang ibang gantimpala dito kundi ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umra ila al-umra kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah, na sinabi ng Propeta, ang umrah tungo sa isang umrah ay kapatawaran sa pagitan nila at ang wastong Hajj ay walang gantimpala maliban ang paraiso, isinalaysay ng Bukhari. Paraiso na inaasam-asam nating lahat, paraiso na kung saan na minimithi ng lahat ng mananampalataya kung bakit siya nagsisikap na may sagawa ang mga kaulusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, paraiso na pinagsisikapan ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na iniiwasan niya ang mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan makakamtan ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ikanyang may sagawa ang paglalakbay na ito na tanggap na wasto sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang gantimpala maliban ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na alam natin na ang gawain ito na kung pinagpala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapala sa atin na ito na kung saan ay nagtatanggal ng kasalanan na inulat ni Abdullah radhiyallahu anhu, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sundan ninyo ang Hajj at Umrah sapagkat itong dalawa ay nagpapaalis ng kahirapan at mga kasalanan katulad sa pag-alis ng dumi sa bakal at ginto at pilak. Walang gantimpala ang wastong Hajj maliban sa paraiso. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga tinuran ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagpapala, na gantimpala, na makakamtan ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ito ay ang Hajj na inshallah subhanahu wa ta'ala na may pagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magampanan natin, may sagawa natin ang mga obligasyon natin at may sagawa natin ang mga haligi na kung saan na dapat natin hindi ito makaligtaan na ating may sagawa katulad ng pagsuot natin ng ihram, ang mga haligi ng Hajj na kung saan na tinutukoy katulad ng pagsuot natin ng ihram, ang tawaful ifada, pagtayo sa Arafah, paglakad sa Safa at Marwa na kung saan na ito ay ating maisasagawa ng wasto at tama na alam natin na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang minimidhi natin na gantimpala na tinuran ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay ang paraiso, may sagawa natin ng wasto ang mga obligado sa ating paglalakbay na ito katulad ng ating mga naisagawa na ito na kung saan ginagawa natin na kasalukuyan na tayo ay nakasuot ng tela na puti. Ito ay ang ihram, ang pananatili na kung saan pagpunta sa Arafah hanggang sa paglubog ng araw at ang sino ang nanatili sa umaga at gayon din ang pagpalipas ng gabi sa Muzdalifah hanggang sa bukang liwayway maliban sa isang matanda at merong dahilan sa para lumabas sa kalagitnaan ng gabi. At ganoon din ang pag-ahit at pagputol na kung saan natin itong may sagawa. At pagkatapos ay ang pagbato natin sa Jamarat at paglipas sa gabi sa Mina at mga gabi ng Tashriq na kung saan yung pagbato natin sa mga Jamarat at ang pamaalam na tawaf na kung saan ito yung mga obligasyon o yung mga obligado na ating may sagawa na tama na kung saan inshallah subhanahu wa ta'ala ay ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya na ating minimithi na kung saan ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagtitiis sa pagsunod natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun ang ating relihiyong Islam mga kapatid sa pananampalatayang Islam na dito makikita na hindi tinitingnan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang antas ng ating pamuhay
kung ano ang katayuan natin sa lipunan, kung sino tayo, na kung saan ang titingnan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung tayo ay merong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo sa Allah, kung sino yung merong takot sa Kanya. Sapagkat ang pagkatakot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang dahilan para maisagawa natin ang Kanyang mga kautusan. At ang pagkatakot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ang dahilan para maisuwasan natin ang Kanyang mga pinagbabawal. Pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya, sapagkat hindi titingnan sa atin nga ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung mga nakakamit natin na biyaya, mga katayuan natin sa lipunan. Ang titingnan sa atin ng Allah kung ano yung nasa puso natin at kung ano yung ating gawa na katulad ng tinuran ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, inna Allah la yanduruna ila suwarikum wa adlamikum walakin Allah yanduruna ila qulubikum wa a'malikum. Kama kalang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta, katotohanan, hindi titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang inyong mga postura, ang titingnan sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nasa inyong puso, kung ano ang inyong mga gawa. Kaya yung mga kapatid sa pananampalataya, na inshallah subhanahu wa ta'ala, ito, pagkatapos nito ay atin itong pangalagaan na malaman natin na tanggap ang ating mga gawa kung tayo ay nahuhumaling sa mga gawaing kabutihan, mga gawaing pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi natin mabalikan yung mga dati nating mga gawa na kung saan na hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay inshallah subhanahu wa ta'ala na mabilang tayo sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katulad ng sanggol na pinanganak ng kanyang nanay na walang kasalanan. Kaya at ganun din na kung saan na ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala na paraiso na ating minimithi, na lahat ng tao ay kanya itong minimithi at pinagsisikapan, na inshallah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na hanggang sa muli na kung saan sa huli ng ating buhay na kinalulugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo tumatalima sa Kanya, sa Kanyang mga kautusan at umiiwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.